What's up guys? Nandito po tayo ulit sa remapping area po natin. Ang i-remap po natin today ay Honda Click at dito guys siniset up na po ng ating tuner. Napakabata pa po ng unit na to guys, 900 km pa lang po ang itinatakbo since nagpalit po si Sir ng aftermarket pipe. Kaya po siya ay pagkatapos po pala natin mai-set up, papainitin po muna natin itong motor. And then kukuhanan na po natin siya ng stock data. At ito na po ang kaniyang air-fuel ratio guys, lunod po siya. Tara guys, gawin na nating optimal ang kaniyang air-fuel ratio. Nga pala guys, bago po natin i-tune ang isang unit, isinasalang po muna natin ito sa ating dyno. At tiyak ka guys, pumapasok lang po ang remapping once na nagpalit po tayo ng aftermarket na pipe. Kailangan ba talaga natin magpa-remap kapag nagpalit po tayo ng aftermarket pipe? Yes po, need po talaga natin magpa-remap kasi hindi na po akma yung binubuga since nagpalit po tayo. Hindi na po optimal yung air-fuel ratio natin guys. Kaya ang nangyayari, nagiging lunod na po. Malaki rin po ang chance na pati makina po natin ay masira. So malaki po talaga ang naitutulong ng remapping guys kasi nagagawa nito na gawing optimal ang inyong air-fuel ratio na imamatch rin po kasi nito ang inyong air-fuel ratio sa aftermarket na pipe. So ayun lang po guys, tara i-tune na po natin ulit ang unit ni Sir. Ayun po guys, pagkatapos po natin makuha yung stock data, i-inputan na po natin yan ng panibagong data. Once na na-inputan na po natin ng panibagong data, iraran na po ulit natin ito sa ating dyno. At ito na po ang kaniyang air-fuel ratio guys. Optimal na rin po yan, unlike po kanina na lunod. Then dito makikita nyo sa monitor po natin kung ano yung binago. From 10.2 HP to 10.9. So nag-gain po siya ng 0.7 HP. So ayun lang po guys, hindi na po nagpa-interview sa atin si Sir pero salamat pa rin po. At sa mga gusto po magpa-remap, message nyo lang po kami sa aming Facebook page. Yun lang po guys, maraming salamat po ulit.